Mr. Chairman, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Po, Katunying, Ka Jerry, sa mga kababayan natin, magandang morning po sa inyong lahat. Opo. Okay, first things first. Ang sabi po ng Comelec and Bank ay bagamat hindi kayo bumoto, nag-inhibit pala kayo dito. Uy, sino ba yung naririnig namin? Nasa airport ba kayo? Sana po, nandito tayo sa airport at tayo po sa Tugigaraw. Ganon. Opo. Ay, Nakasakay na kayo sa aeroplano? baka hulihin kayo ng sikreta. Ha? Hindi pa lang po. Opo. Ang tanong po namin ay bakit po ba inabsuelto si Senator Marcoleta gayong siya po ay tumanggap ng 75 million na donasyon kahit na siya naman kasalukuyang kongresista pa nung panahon siya ay hindi pa nagpa-file ng na hindi dineklara sa kanyang salin at saka sa SOSES, Statement of Contributions. Apo, Katunying, Ka Jerry, una po muna liwanagin natin para sa mga kababayan natin. Apo. Magkaiba po ang jurisdiction kapag ka SALN, ang SALN sa opisina ng Ombudsman, yung SOSES, Statement of Contributions, and expenditures ay sa Commission on Elections. So maliwanag po yun. Yes, So kami po ay nagkaroon ng tinatawag na motu proprio o kami mismo, initiative namin, investigasyon sapagkat nung mga nakaraang taon ay naging mainit na issue yung hindi daw po tumutugma. Yung pong SALN ni Senator Marcoleta at yung SOSE na kanyang final na lumalabas, may ginastos ng amount na inyong nabanggit, pero bakit hindi nakareflect sa SOSE na may nagbigay o may nag-donate sa kanya. Tapos lumalabas daw po ba na sa SALN, ibig sabihin personal siyang gumasto samantalang wala naman daw pong ganung amount doon sa kanyang SALN. So again, hindi po namin pinakailman yung SALN, ang pinakailman po namin yung SOSE. Na ang katanungan po ay ganito. Ang naging kasagutan po niya kasi ay dahil po sa yung nagbigay sa kanya ng donasyon ay nagbigay sa panahon na siya nag-file ng kandidatura pero hindi pa start ng campaign period. Natatandaan niyo po, Katunying, Ka Jerry, meron po tayong tinatawag na jurisprudence o desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera versus Comelec, yung nagsasabi na ang isang nag-file ng kandidatura sa isang automated election ay magiging kandidato lamang sa unang araw ng kampanya. 70 araw yan. Opo, 70 araw sa national position at 45 araw sa local position. Nangangahulugan, hindi pa applicable sa kanya ang election law kahit na siya ay nag-file na ng candidacy. Ngayon po, o sige, sa po ay sabi niya nakatanggap siya sa 3 tao. Kaya lang po, ang magiging katanungan ay ang isa bang kandidato na hindi ni-reveal, hindi sinulat yung mga pangalan ng mga donors or contributors niya ay mananagot sa batas at ito ba yung isang kasong kriminal. Sa ating pong Omnibus Election Code 1985 po yan, 1985, ay ang sinasabi sa Section 109, dapat daw po isulat ang lahat ng mga detalye na pinapasulat doon. At pagkatapos, ito po yung sinusugan pa ng Section 262 at ang sinasabi, kapag ka hindi tumupad doon sa pinagbibilin o hinihingi ng Section 109, yan ay kasong kriminal na pwedeng managot ang mismong kandidato ng 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. So maliwanag po, kasong kriminal pala siya. Kung kaya nga lamang po, biglang may naipasang batas na tinatawag na Republic Act 7166. Yan po, Katunying, Ka Jerry, yan po yung naipasa mga 2006-2007. 1985 Election Code, tapos merong 2007 na batas, ang batas ay Republic Act 7166. Ang title noon ay synchronization ng halalan. Meron pong provision doon, Section 39. Ang nakalagay doon sa Section 39, nire-repeal niya yung Section 109 ng Omnibus Election Code. At sinasabi na yung po daw hindi pagdideklara o yung kakulangan sa dapat ideklara sa SOSE ay hindi na kasong kriminal. Hindi na po siya election offense. So maliwanag po yon. Ang ibig sabihin, kung ang aming pag-iimbestiga kay Senator Marcoleta ay patungkol sa kasong kriminal, tigil na po dapat kami sa pag-iimbestiga. Sapagkat wala na po siyang kasong kriminal dahil decriminalized na. Kumbaga sa libel, ang libel po ngayon decriminalized. Fine na lang, fine kapag ikaw ay na-convict sa libel. Subalit,
hindi po porket na repeal, na baliwala na yung batas, ay wala na yung obligasyon ng isang kandidato na mag-report pa rin ng tama. So ang sinasabi namin, hindi pa rin siya nag-comply sa Section 109 na dapat i-declare yung lahat. Subalit, hindi na po ito kasong kriminal. Maaaring administrative o anumang liability, pero hindi na po kasong kriminal. Ngayon, yung isang katanungan niyo po, bakit naman itong mga nag-donate? Yan. Tama. Napaka-unfair naman. May provision din po ang Omnibus Election Code na nagsasabi na ang mga nag-donate, kinakailangan mag-submit kay COMELEC ng tinatawag na certificate o report of contribution. Na ang sinasabi din ng batas, Mga donor yan, Chairman. Mga Ang donor po, mga kailangang donor, mag-report contributors. sa COMELEC, hindi lang pala yung kandidato, pati yung nag-donate. yes, bisan po ang ginagawa ng kandidato, sinasama na sa kanyang sose yung report of contribution na tinatawag. Okay. Ngayon po, ang sabi ng batas, kapag ka hindi ka submit, nag-accomplish nung report of contribution, ikay manalagot at ito'y kasong kriminal. Yan pong provision na yan ay hindi na-repeal. doon sa Republic Act 70. Nako! Pambira. Yung Hindi po yun. Panginoon ko. Po sa batas, ay yung mga kandidato, pero hindi po yung mga contributors or donors. So yun po yung dahilan kung bakit pinatuloy nung aming opisina, yung PIFAD, yung Political Finance and Affairs Department, at sinabing dapat kasuhan o mag-file ng criminal complaint laban sa 3 na mga nagbigay sa aming law department. So na-decriminalize ng mga politiko, ng mga mambabatas 20 years ago na kandidato naging minsan ay naging kandidato yung tungkol diyan sa campaign contributions, pero hindi na isama yung mga donor. Yun po yung maliwanag, Katunying Jerry. Talaga pong maaaring sa isang banda, kahapon nga po, yung mga katanungan sa akin ni Chairman, parang unfair po yun. Kaya ano po, siyempre yung wisdom ng batas ay talaga pong wala sa atin, at ito po yung nasa ating legislature. Or maybe it was an oversight. Oo, hindi kaya ganun, Chairman. May posibilidad po, ayaw naman po natin isisi sa mga panahon yun ng ating Kongreso. In fact po, sa kasalukuyan, may isang panukalang batas sa mababang kapulungan na ibinabalik yung kung ano yung sitwasyon Before. bago naman po magkaroon ng Republic Act 7166. In fact, si dating Senador Miriam Santiago, nung siya ay buhay pa, ay nag-sponsor din ng isang panukalang batas upang muli nagawing kriminal yung Section 108 na yan, para naman maging equal sa lahat. Subalit ito po hindi naman naipasa rin ng Kongreso nung siya ay buhay pa. Isipin niyo yung sitwasyon na yun. Naalala ko tuloy, mukhang isa yata sa mga campaign contributors former Congressman Mike Defensor. Opo, yun naman po mga donors, contributors na maaaring makasuhan. Katunying Jenny, wag po sila mag-alala, meron pa naman po silang pagkakataon na maipaliwanag ang side nila sapagkat nagpapail pa lang naman po ng criminal complaint sa law department namin. Kumbaga sa ating pong proseso, pulis ang nag-imbestiga, pinail ang kaso sa piskalya. Sa piskalya, sila ay pagpapaliwanagin pa rin po doon. So, may mga paraan pa rin naman po sila. Ano po ang makapagpaliwanag ng kanilang punto at depensa. Ano po bang sentensya doon? Yung criminal pala yan. Criminal pala eh. Ano po, may kulong? Opo, election offense po yun, 1 to 6 years imprisonment. 1 to 6 years imprisonment. Nako. Teka muna, linawin na nga natin na para alam na ng lahat. So, ang isang kandidato, kailangan pa rin gumawa ng sose. Tama po. At kailangan pa rin namang i-accomplish naman lahat. Ano yung nire-require ng batas? Kasi nga po, ito po yung issue ng transparency at saka accountability. At kung hindi niya ginawa yon, pag hindi ginawa ngayon ng isang... Pag hindi ginawa yun, pwede siyang managot administratibo. Administrative fine po ang kalimitang itinapataw ni COMELEC. Technically po, pag hindi niya na-accomplish lahat yung nire-require o hinihingi, pwede pong makonsider yan na parang non-filing. Sa atin po, pagka non-filing, pinagbabayad namin ng 5,000 hanggang 20,000, depende sa posisyon. Pag 2 beses na non-filing,
sabi po ng Supreme Court sa kaso ng Joel Maturan versus Comelec ay perpetual disqualification to hold public office yung maigagawad na doon matindi sa pala mismong yun. politiko pag dalawang beses. Pag sa second offense. Kaya lang itong nangyari na to kung gagamitin itong president dahil ito'y parte na ng ating kasaysayan. Paano kung sabihin ng lahat ng mga politiko sa susunod na eleksyon na ganun pala. Magmamarkuleta na rin ako. Pagkatapos kong mag-file, mangingilak na ako ng mga pondo, manghihingi ako ng mga donasyon until the midnight o yung bisperas mismo bago ang campaign period. At hindi ko siya idideklara. Okay lang po yan? Alam niyo po, yan po yung ating patuloy na panawagan. Katunying Kadya, kahit nung ako'y na-interview niyo pa nung bago mag-eleksyon ng Mayo 12, 2025. Opo. Sabi po natin, talaga pong prone sa abuse yan pong Provision na yan. desisyon ng Korte Suprema at yung mismong probisyon ngayon ng batas. Wala pong choice si Congress at si Supreme Court kahit si Comelec kung hindi sundin po namin yung desisyon ng Supreme Court na hindi pa kandidato ang isang kandidato maliban na lang sa unang araw ng campaign period. Yun ang kadahilanan, Katunying Kadya, kung bakit naglipa na yung pagkalalaking tarpaulin pagmumukha nila sa mga kalsada. Bago mag-campaign period, wala pong magawa si Comelec dahil hindi pa nga po sila kandidato. O kaya naman, ang laki na, bilyon na nagagastos bago magkampanyahan. Hindi po namin sila mapipigilan o makuobliga mag-report dahil hindi pa nga po sila kandidato. So sa mga donors naman, anong lesson dito, Chairman? So dapat Huwag kayong papayag na magsasabit sila ng kanilang sose nang hindi kasama. Nakikita niyo yung pangalan niyo na nakalagay sa report. O kaya papirmahin niyo mismo. Kayo mismo magpapirma ng report on contribution doon sa mismong politiko para sure na bago kayo magbigay, bago niyo ibigay yan, ay mare-report po yung pangalan doon na isasabit nyo sa Comelec. Pero hindi po ito kadahilanan upang tayo tumanggi o wag magbigay ng ating mga contribution. Parte po yan ng ating eleksyon o kampanyahan. Okay, hubarin niyo muna yung pagka-Comelec official niyo. May tatanong kami sa inyo bilang isang abogado naman po kayo, attorney George Garcia. Opo. Ito po tanong namin. Kapag ka po ba nag-donate ang isang tao sa isang kandidato, di ba, de-donor na siya. Siya po ba pinapatawan ng donor's tax? Ay, opo, meron po kasi ang BIR na kinakailangan magbayad din ng tinatawag na taxes. So, ayun po, separate po yan. Kaya kung hindi ka nagbayad ng tax na nire-require ng BIR, ibang kaso po yun. Tax evasion yun, o kaya naman may kaso pa sa ating National Internal Revenue Code. Yun po yung sinasabi namin, Katunying Kadya. May mga sinetel kaming mga bagay, subalit yung mga bagay na sa jurisdiction naman ng ibang opisina, katulad ng Office of the Ombudsman, o kaya ng BIR, sa kanila po yan. So, pwede pa pong managot sa ibang bagay, pero sa Comelec, as far as we're concerned, wala ng criminal liability. Opo, okay. Doon po yung susunod na tanong ko, attorney, hindi Comelec, ha? Hindi po Comelec. Yung tinanggap po ni Senator Marcoleta na 75 million dahil yun ang nababanggit. So income niya 'yon. Income niya yun. Dapat po ba niyang ipagbayad ng income tax yun? Meron po kasing pinakitang resibo ng pagbabayad sa BIR na doon po sa answer ay nailakip. And then mukhang patungkol sa bayaran ng buwis ay nakapagbayad po ng mga buwis. So dapat talaga ibayad ng buwis dahil that is considered as income, ano? Ay, meron pa nga po tayong kandidato, tumakbong presidente na nung siya ay tumakbo dati, may natirang 50 million. Binayaran po niya ang income tax dahil hindi na niya sinole. Si Yorme. Tapos kailangan nakadeklara na 'yon sa kanyang salin. Dapat po maideklara sa salin at dapat din nakadeklara sa SOSE na may kahit paano may natira na at the same time na nagbayad ng tinatawag na income tax. Hindi, pero ito nga kung hindi nga dineklara sa SOSE, hindi rin wala rin sa salin. Wala din dineklara sa SOSE. So, kung hindi po idineklara yun sa salin, ibang problema po niya yun, ano? Opo, kaya po may iba isang grupo rin na nag-file naman sa Office of the Ombudsman ng kaso patungkol sa SALN at saka sa SOSE. Pero ang ginawa po ng Office of the Ombudsman,
ni-refer sa amin yung issue tungkol sa SOSE at na-retain sa kanila naman yung issue patungkol sa Salin. SALN. Ayun. Right, Okay. thank you, Chairman at Attorney George Garcia. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo sa pagbiyahe nyo at mag-ingat. Salamat po. Opo. Jerry, Tinatawag na kayo ng stewardess, Chairman. Ayan. Si Thank you. Chairman George Garcia. So,